Ang mga STI pangunahin na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Maaaring maapekto ang mga STI sa mga tao na may iba't ibang grupo ng edad, kasarian, lahi at sexual na oryentasyon. Sila ay karaniwang dulot ng mga bakterya, mga virus o mga parasito. Ang karaniwang mga STI ay syphilis, gonorrhea, kulog sa ari, herpes genitalis, at mga kuto sa bulbol ng katawan. Ang HIV ay pangunahing napapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik na isa na rin sa mga STI. Lumilitaw ang iba't ibang STI sa iba pang paraan. Hindi pangkaraniwang lumalabas mula sa ari ng lalaki o babae, masakit o madalas na pag-ihi, maliit na bukol o paltos. Ulceration, pangangati at pantal sa maselang bahagi ay lahat mga karaniwang sintomas. Gayunpaman, ang ilang mga STI ay walang mga palatandaan o sintomas. Kahit walang sintomas, maaari mo pa ring maikalat ang impeksyon sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Bagamat ang ilang mga STI ay maaaring walang sintomas, maaari pa rin silang maapekto sa iyong kalusugan. Kung hindi bibigyan ng tamang lunas, magdudulot ito ng malubhang epekto sa kalusugan, kabilang ang pagkaabog, impeksyon sa puso o utak, at iba pang mahalagang organo. Maaari rin ito magdulot ng malubhang problema sa kalusugan ng isang sanggol kung ang buntis ay hinawaan ng mga STI, tulad ng abnormalidad, pagkasilang, pagpapalaglag, napaaga ng panganganak o pagsilang ng sanggol na walang buhay. Ang pagsusuri sa STI ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagkuha ng mga espesimen mula sa ari ng katawan ng tao o mga apektadong lugar o sa pamamagitan ng pagsusuri sa dugo o sa ihi upang masuri kung mayroon kang mga STI. Sa panahon ngayon, may mga gamot gaya ng antibiotic na nakakapagpagaling ng ilang STI. Ang lahat ng mga STI maaaring muling makahawa kahit nakabagaling na. Upang maiwasan ang muling impeksyon, ang parehong nakikipagtalik dapat bigyan ng tamang lunas ng sabay-sabay. Ngunit ang ilang mga STI tulad ng herpes simplex virus type 2 at HIV ay hindi magagamot. Ang kondisyong medikal ay kontrolado lamang ng mga gamot at magpapababa ang posibilidad ng paghawa. Dapat posto at laging gumamit ng kondom hanggang sa ganap na makontrol ang viral load ng HIV. Para sa mga STI, iwasan ang pakikipagtalik upang maiwasan ang muling pagkalat ng STI hanggang sa mapatunayang gumaling at ang kondisyon ay tuluyang nakontrol. Ang pagkakaroon ng mga STI maaaring magpataas ng posibilidad ng impeksyon sa HIV ng 2 hanggang 5 beses. Mas madali para sa isang tao na may HIV at STI na maipasa ang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Ipinapakita na ang mga pag-aral ng ang wasto at laging paggamit ng kondom na gawa sa latex or polyurethane ay maaaring mabawasan ang panganib ng impeksyon at paggawa ng HIV at STI. Sa katunayan, may posibilidad na magkaroon ng impeksyon ang bawat pakikipagtalik. Sa makatuwid, hindi lamang natin kailangan protektahan ang ating sarili sa mga hakbangin, ngunit hindi rin basta-basta makipagtalik sa iba.